Good day, Master Jet. May mga kasama po akong guro sa district. Nagkasama sa Special Hardship Allowance. Samantalang ang bahay po ay katapat lang ng school nila. Samantalang meron namang mga guro na nagtuturo sa ibang district at nag-travel ng 15 kilometers from home to school nila. Hindi naman nakasama sa hardship. Tama po ba yon? Sino-sino po ba ang dapat kasama sa hardship allowance? Ngayon, yung hardship allowance kasi, 'di ba, parang tatlo 'yon. Meron pong para sa ALS, and ito pong DALC or District ALS Coordinators. Meron po diyan para sa mga pure multigrade schools. Tapos meron pong hardship allowance para sa mga paaralan na nakikita or nag-i-exist doon po sa mga tinatawag na mayroong hardship post areas. No? So yung mga paaralan na yon, yung mga guro na nagtuturo sa mga paaralan na yon na mayroon pong hardship, matataas na hardship index. Sila po yung mayroong siya by virtue of hardship post. Ngayon, it's not about the address of the teachers, yung layo ng kanyang bahay from the school, but it's about the location of the school itself. No, yung hardship index na score ng isang paaralan, no, kapag pumasa sa hardship allowance yung hardship index ng isang paaralan, which is ngayon ay nasa 0.33 na lang. Kapag pumasa yung paaralan, lahat ng mga guro sa paaralan na yon ay eligible for the hardship post na hardship allowance, no? So ganyan po, kahit katapat lang ng bahay ninyo yung gate mismo ng paaralan, kung ang paaralan mismo ay pasado doon sa score na required for the hardship, ay meron ka talagang hardship allowance. So ganyan po. Pero kahit po malayo yung bahay ninyo doon sa inyo pong station, inyong paaralan, kung ang paaralan na yun ay hindi naman po eligible, hindi po umabot sa score ng hardship index, yung score niya para maging eligible sa hardship, hindi pa rin po makakatanggap ng special hardship allowance yung guro ng school na hindi pumasa doon sa hardship index requirement. Kahit gaano kalayo yung bahay ni teacher, kung yung school kung saan siya naka-assign ay hindi naman po pasok doon sa guidelines, ay wala pa rin po siyang hardship allowance. So it's not about the residence of the teacher, it's not about kung gaano kalayo yung tina-travel niya, it's about the school, no? Yung sitwasyon ng school, yung naging basihan ng atin pong hardship post na hardship allowance. So ganun po, normal po na may mga ganyan na cases, no? Kaya ito po ay pwedeng sabihin ninyo sa mga kasamahan po ninyo na nagtataka kung bakit sila wala pong hardship allowance kahit malayo from their bahay, pero yung iba ay katapat lang pero nakakatanggap, no? Kasi nga it's the situation of the school. Doon po sa nakabatay doon sa 8 criteria na binabasihan ng hardship index, no? So yun po ang ating sagot sa tanong na ito, kung tama ba, no, yung pagbigay ng hardship allowance sa mga nakatira katapat lang ng paaralan, o kaya ay itong hindi pagbigay ng hardship allowance sa mga daily nagta-travel, no, tapos hindi man lang nabibigyan ng special hardship allowance. So yun po yung sagot natin. It's about the situation of the school, about the hardship index na score ng isang paaralan, at hindi po doon sa kung saan nakatira yung teacher sa paaralan na yon.